Wait lang po. Proverbs chapter 19, verse 21. At pag nakita na po natin, tumayo po tayong lahat. Isang verse lang po tayo. Proverbs chapter 19, verse number 21. Psalms and then Proverbs. Yan na po sa screen, no? Prepare ko na basahin sa... Yan na po tayo, say amen. Amen. 19 verse 21, all together now. Read, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. O Father in heaven, once again, we praise and we thank you. And as we have your word, may you speak to our hearts, O God. At maging blessing po ang mga maririnig po namin ngayong umaga. Encourage us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Pasalamat tayo sa Panginoon sa nagdaang 2025. Kahapon prayer meeting, ang napag-usapan namin, it's about forgetting those things which are behind. May mga bagay nung 2025 na dapat na nating kalimutan. Yung mga heartaches, yung mga doubts, yung mga hindi natin napapatawad, yung mga dapat nating kalimutan, na pilit nating inaalala, kalimutan na natin. Kasi enriching those things which are before sa atin, para mas marami tayong magawa para sa Panginoon, kalimutan natin mga bagay na dapat natin kalimutan. But, sa buhay na to, ang daming uncertainties. Pag sinabi natin uncertainties, mga hindi natin sigurado. Kaya nga, isa sa mga argument ng mga atheists, ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kung alam na ng Diyos na magkakasala ang tao, bakit niya pa ginawa ang tao? Kung alam niya naman na hindi magiging maganda yung kakalabasan, bakit niya pa ginawa? And same question sa atin. Gaano tayo kasigurado na nagkaroon tayo ng anak, magiging maganda yung buhay niya? Sigurado ba tayo na hindi siya magkakasakit? Na hindi siya makakaranas ng bully? Na hindi siya makakaranas ng heartaches? Na hindi siya makakaranas ng mga bagay sa mundo na masalamuot? Na hindi niya mararanasan yung unfairness sa buhay? Hindi natin alam. Though in fact, sabi nga ni Job, maigi pa yung sanggol na hindi niya na nasilayan yung mundong ito. Hindi niya na nakita yung pagiging unfair or karumihan ng mundo. Kanina nga, may kinikwento ang isang kapatid. Meron daw isang kapatiran sa ibang iglesia na 6 months. Imagine mo, 6 months namatay, baby. Dahil sa kapabayaan, nahulog, wala nang buhay yung baby. Di ba? Same, hindi natin alam. Hindi natin alam yung mangyayari sa mga susunod na kabanata ng ating buhay. This 2026, ang daming uncertainties. But, tatlong bagay yung nakikita ko, na pinakakailangan, na desperado yung mga tao. Na kahit hindi nila alam na kailangan nila to, pero deep inside of them, desperate sila na hanapin yung mga ganitong bagay. Unang-una, guidance. Maraming tao, hindi nila intensyong maghanap ng guidance, pero ganun sila tinuturo ng pagkakataon. Ang nangyayari, nagkakaroon sila ng counsel from the others, na yun ang sinusunod nila sa buhay natin. And sometimes, we are desperate kung ano yung mga gagawin natin sa buhay natin. We really need guidance. Kung ano yung next step natin. Ano yung next decisions. Another one, kailangan natin ng empowerment. Ang mga tao, desperado din dito. Kaya gusto natin ng vitamin C, di ba? SEA. Gusto natin mag-hike, gusto natin mamasyal, gusto natin mag-walking sa mall, mag-window shopping, kahit wala naman tayong bibili, para ma-refresh lang tayo, para ma-empower tayo. Or nakikinig tayo ng mga bagay na nakakapag-suit ng ating soul. Gumagawa tayo ng mga bagay na para maging okay tayo. Kasi desperate tayong ma-empower tayo maging malakas ulit. And another one, eto, maraming tao
kahit Kristiyano na, gusto natin magkaroon nito. Peace. Kapag wala na tayong gagastusin next week, next month, wala tayong pambayad sa mga bills natin, nawawala yung peace eh. Pero tandaan natin, yung peace, itong kapayapaan to, since Christian tayo, sa Panginoon din natin matatagpuan. Now, this 2026, the title of this message is, Sister Steph, 3 truths, 3 katotohanan to carry into 2026, into INTO. 3 truths, 3 bagay, 3 katotohanan to carry into 2026. Or 3 bagay that we need to keep in mind. Na ito, tandaan natin. Ano man mangyari, this 2026, hindi natin alam. Hindi naging maganda man yung pasok ng bagong taon mo or hindi naging maganda yung pasok ng bagong taon mo. I want you to keep these 3 truths sa isip natin. In our verse, mamaya, dyan lang muna kayo. Yung sabi ng Bible, verse number 21 of chapter 19 ng Proverbs, there are many devices in man's heart. Ibig sabihin, we're always seeking for this truth. Ito yung gusto natin gawin. Ito yung counselors mo. Makinig ka sa radyo or whatever. Marami kang iniisip. Marami kang plano. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. So, si Lord pa rin ang magbibigay sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Na unang bagay na kailangan nating i-keep in mind, unang katotohanan na dapat nating carry into 2026. Number 1, we need to keep in mind, we need to carry this truth, the will of God. Ang will ng Panginoon. Because the will of God, it will direct our decisions. Ang kalooban ng Panginoon, ito ang magdedirekta sa mga decisions natin. Now, look at the life of Saul. Si Saul, nung matatalo na siya, at the end of his era ng kanyang buhay, wala na siyang guidance. At ang guidance niya lang ang prophet. At ang prophet that time si Samuel. And that time si Samuel patay na. Sabi ng Panginoon, huwag kayong pupunta sa mga medium, sa mga tao na kumakausap ng patay. Kasi noon pa man, mga tao ng, di ba, kumakausap ng patay, ba yung, sa atin, alam natin yung Ouija o yung Spirit of the Glass, etc., etc. Pupunta tayo dyan sa mga espiritista, pupunta tayo sa ang mga tao, pupunta sa psychics, pupunta sa mga astrologers, mga kumokontak sa spirit world. Ang ginawa ni Saul, pumunta sa isang medium, sa mga witch na nagkokontak sa dead. Na ang kukontakin niya si Samuel. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inalaw ng Panginoon, since gusto mo ng propeta, since gusto mo ng direction, since gusto mo ng guidance, kahit hindi nga pwede na kontakin mo yung patay, sige, pinagbigyan ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng witch kaya lumabas si Samuel, kundi inalaw ng Panginoon. Kaya yung mismong medium, yung mismong witch, nung nakita niya si Samuel, nagulat siya. Sabi ni Samuel, Saul, mamamatay ka. At ito ang mangyayari sa mga anak mo. Like Saul, people are desperate sa direction. Desperate sa guidance. But keep this in mind, brother and sister in Christ. Ang direction na kailangan natin ay ang will ng Panginoon. Ang kalooban niya sa ating buhay. Remember that God's will, ang kalooban ng Panginoon, is not just to be discovered, but to be obeyed. I will repeat that. God's will is not just to be discovered, but to be obeyed. Panginoon, gusto kong malaman yung kalooban mo sa aking buhay. That's good. Pastor, I want the will of God in my life. I want to discover it. But, ito ang problema ng Kristyanismohan. Gusto mo yung God's best in your life, pero hindi naman tayo sumusunod. Hindi naman tayo disobedient. Ang kalooban ng Panginoon nakalagay sa Bible. What is the will of God in your life? Maraming revealed will of God in our life na kailangan nating sundin. Kung yung mga revealed will ng Panginoon, hindi na natin sinusunod. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging obedient sa Kanya. Sumunod sa ating mga magulang. Sumunod sa authorities. Magbasa ng Biblia.
Maging faithful sa church. We know all those things. Matagal na tayong Christians. Pero hindi natin sinusunod. Paano mo malalaman yung kalooban ng Panginoon sa'yo na ipine-prepare niya sa'yo kung ngayon pa lang disobedient ka? Kaya maraming mga Kristiyano hindi masaya sa buhay nila kasi disobedient sila as a Christian. Kapag disobedient ka as a children, bilang anak, disobedient ka sa Panginoon. Alam niyo ba yun? Kapag ikaw suwail na anak, suwail ka sa Panginoon. Mga anak, mag-amen kayo, ano? Bakit? Kita nyo sinasabi ni Lord, kung yung human authorities na nakikita mo, hindi mo kayang sundin, papaano pa kaya ako na hindi mo nakikita? Kaya nga yung pagdidisiplina sa anak, biblical yan. Why you need to discipline? Bakit mo kailangan disiplinahin yung anak mo? Para matakot sa judgment. Kailangan mong i-judgment o i-discipline yung anak mo para matakot siyang gumawa ng mali. Kasi kung hindi siya matatakot gumawa ng mali sa law as a parent, how can he obey the higher authorities, which is God? Kaya maraming tao disobedient, rebelde. Ito ang philosophy. My will, my law. Ang gusto ko, yun ang masusunod. That is very rebellious attitude. At minsan, yan ang tinuturo ng mga prosperity preachers. Kung ano ang gusto mo, yun ang sundin mo. No. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun po ang masusunod. We often want to know the future, but God wants us to walk by faith. So, ang buhay as a Christian, kailangan natin siya, hindi natin siya kailangan, yes, totoo, kailangan natin magplano. May mga tao kang mamimit sa buhay. Meron kang kaklase, meron kang katrabaho, meron kang kaibigan, na ang galing nila magplano. Pero pag may na-fail sa plan nila, nawawala na sila. Ay, ayoko na. Ibig sabihin, may mali sa plano ko. No, hindi lahat ng plano mo masusunod. Gusto mo 2027, nasa ibang bansa ka na. No, hindi ganun. Ang buhay ng tao at ang buhay ng Kristiyano, you need to deal it day by day. Bakit sinabi ng Panginoon, give us? Bakit ang tinuro niya sa mga disipulo? Pag mananalangin kayo, ganito, Lord, bigyan niyo po kami ng tinapay sa araw-araw. Kasi araw-araw din yung provision ng Panginoon. Araw-araw din yung will ng Panginoon, ipapakita niya sa'yo. Kung exam week mo, next week, kailangan mo mag-review ngayon. Yun ang will ni Lord sa'yo as a student. Kung ikaw ay mother, nagpapalaki ka ng anak. Kung ikaw ay tatay, nagpaparal ka ng anak. Yan ang will sa'yo ng Panginoon. You need to deal it day by day. And walk by faith. The will of God is more about who we become. Kung sino yung gusto ng Panginoon, maging tayo than just what we choose. Lord, gusto kong maging ganito. Sometimes, ito na yung trend ngayon. Lord, ito gusto ko. And then, magpipray ako, magpa-fasting ako, magiging faithful ako. Sundin mo to. Ang daming Kristiyang ganun. At minsan, ganun ka din. Minsan, ganun din ako. Lord, itong gusto ko. Then, magiging faithful ako sa'yo. Basta gawin mo lahat, Lord. Sagutin mo. It doesn't work that way always. I'm sorry to tell you guys. My friend, hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano is this. Like Jesus, nevertheless, not as I will, but as thou will. Kung si Kristo, kaya niyang tawagin ang 10,000 of angels. Hindi, isang angel of death lang, patay lahat ng Roman guards, kahit yung mga Roman dun sa palasyo. Patay yun. Kita niyo yung angel of death? Isa lang yun, Pinatay niya yung mga Egyptians, firstborn ng Egyptians, patay lahat. At nagkaroon ng great mourn in their time. 10,000 of angels pa kaya? Sabi ng Panginoon, kaya kong mag-summon, di ba? Ng maraming anghel. Nung binunot ni Peter para tagain yung tenga ni Malchus, huwag mong gawin yan. Sapagkat hindi sa ating kalooban, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon. Jesus had the human will, yet He submitted to the Father.
Ang gusto ng Panginoon, hindi palaging madali, pero palagi itong tama. Ang hirap tanggapin, pastor. Totoo. Hindi palaging madali, pero palagi yung tama. So this 2026, we need to learn to pray this. Lord, not my plans, but your will. Meron ba tayong courage to pray for that? Lord, kung ano po yung kalooban mo. Kasi maniwala ka mga kapatid, yung pinaka-safe na place sa mundo ay magiging dangerous place sa mundo kung hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Yung pinaka-dangerous na place sa mundo ay magiging safest place sa mundo para sa'yo kung doon ang kalooban ng Panginoon sa'yo. The will of God is not about comfort. It's about obedience. So when we say, will of God, take it as day by day. Lord, anong gusto mong gawin ngayon? Tayo, tinatamad tayong pumasok. Pasok na naman. Pero hindi tayo laging ganyan ng era ng buhay natin. May point ng buhay ko, kala ko, hanggang ano na lang ako, hanggang dun ka na lang. Hanggang, eto na lang. 10 years ka na, 15 years ka na, 20 years ka na sa trabaho mo. Pero merong plano si Lord sa'yo kung magiging obedient tayo. Nandiyan pa tayo mga kapatid? So, carry the truth. Ang direction mo dapat yung will ng Panginoon. Number 2. Since we need strength, we need empowerment, keep this in mind. Carry this truth. Not just the will of God, but also the grace of God. Merong kanta na very favorite ko. Ang pamagat ng kanta ay Grace. The chorus goes like this. Your will cannot lead me where your grace will not keep me. Hindi ko makakita yung kalooban mo, Panginoon. Kung ang biyaya mo ay hindi ako ikikip. Alam niyo po mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay hindi lang para sa salvation natin, but also for service, for endurance. Kung bakit tayo nakakapag-ministry, kung bakit tayo, hindi tayo karapat-dapat gawin, hindi karapat-dapat si pastor mag-preach. Hindi karapat-dapat ikaw mag-song lead, mag-piano, magbigay sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, because of His grace, He made us worthy to do those things. It's all because of His grace, kaya tayo nakakapaglingkod. Kung bakit tayo buhay pa, katulad nga ng sinabi ng isa nating kapatid, karamihan sa atin, nagtataka ko, paano ko na-survive yung 2025? Ang daming, sabi nga, word of this month, ang daming plot twist na ito yung nangyari, ganito yung nangyari. May mga Kristiyano, excuse me po, hindi nila ine-expect na magkaka-baby sila, nagka-baby sila. Minsan hindi nila tanggap. Yung iba naman, nagkaroon ng baby, no, ayaw magkaroon ng baby, nagkaroon ng baby. Gusto magka-baby, hindi magka-baby. Gusto mo mag-resign sa trabaho, yung iba naman naghahanap ng trabaho, ang namatayan ng aso. Madami. Na parang iniisip natin minsan, susuko na tayo. But because of His grace, nakakapag-continue tayo. At ito pa, because of God's grace, kahit may failure tayo, mistakes, kung ayaw nating sabihin sin, sabihin nating failure, mistakes or sins. Ang dami, negativity. Dahil sa grace ng Panginoon, na-strengthen, nakakapagpatuloy tayo. Tandaan po natin mga kapatid, we should don't live 2026, this year, ma-resolve natin to alone. I. No. Ang buhay Kristiyano, hindi yung sarili mo lang, kundi sa sustaining grace ng Panginoon. And grace meets us daily, not just in crisis. Kaya sabi ng Biblia, it is the Lord's mercy. O pastor, hindi naman grace yung nakalagay doon. No, it is the Lord's hesed. That means the full race of God's attributes when it comes to communicable attributes. His grace, mercy, loving kindness, enduring mercy.
It is the Lord's mercy. It is the Lord's grace. It is the Lord's loving kindness. It is the Lord's hesed that we are not consumed. Kung bakit tayo buhay pa dahil sa biyaya ng Panginoon. It is the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. Because His love ay hindi magmamaliw. Palagi tayong mahal ng Panginoon. Sometimes, inisip natin, suko ka na sa sarili mo. Pastor, ayoko na mag-ministry. Di ba, minsan uso yung, pahinga muna ako, Lord. Rest muna ako sa'yo. Kailangan ko munang hanapin yung sarili ko. Very wrong. Sapagkat mas lalo mong matatagpuan ang sarili mo kapag mas lalo mong hinahanap si Lord. We are weak, but because God's grace is there, palaging meron tayong chance to make it up. Parang palagi tayong merong second chance. Sabi ng Romans 5, verse number 20, Sister Step. Napakaganda niyan. Kung iniisip mo, wala nang pag-asa dahil sa mga mistake, failures natin noong 2025. No, don't think about it. Because of this verse, look at that. Let us read all together. Verse number 20. Ready? Read. Moreover, the law entered, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Kapag sumagana ang kasalanan, mas sasagana ang biyaya. Our sins are mercy. Our sins are many, but His mercy is more. Kapag, ibig sabihin, itong ibig sabihin yan, Pastor. Kapag mas iniisip mong hindi mo ka nakakaya, mas maraming grace si Lord. Ang hirap ng buhay. Lagi nating narinig, financial. Lagi kong sinasabi, di man tayo mayaman dito, naniniwala ako kasi sinabi ng Bible, the Bible tells it so, na mas mayaman tayo sa langit. Di ba? Sa atin, yung mga wedding ring natin, silver lang. Wala namang problema, silver, gold, bronze. Sa tatay ko nga, yung di ba, yung 10 pesos. Alam ko, bawal, bata ako, gano'n. 10 pesos yung 2010 pa baba. Yung gitna nun, yun yung gagawing singsing. Madami yung nagpapagawa sa tatay ko nung bata ako. Nung paglaki ako, nalaman ko, bawal pala sinisira yung pera. Yun yung wedding ring. Kung kahit yung wedding ring mo, yung G's na ginawang singsing, walang problema yun. Engagement ring mo, wala ka mang alahas. Yung gold lang naman ang tatapakan natin sa langit. Tayo ba meron tayong gold? Rose gold lang, Pastor. Many of us are tired, but grace assures us, we may be weak, mahina man tayo, di na natin kaya, but it doesn't mean we are not without help. Laging merong tulong ang Panginoon. So, this is the will of God. Etong ginawa mo. But still, merong grace ang Panginoon. Balik ka ulit. Mga kapatid, this 2026, manghihina ka man. Tandaan mo, laging merong biyaya ang Panginoon. Mas marami pa yun kaysa kahinaan mo. And last but not the least, andyan na ba kayo? Maano ako sa inyo kasi nasasanay ilang minutes na ba ako nag-preach? 24 minutes. Kasi pag may guest preacher tayo, siyempre, minsan 1 hour, 1 hour and a half. Pakiusap ko lang sa inyo mga kapatid, pag meron tayong bisita, kapag may preach ng 1 hour and a half, intindihin na lang po natin. Kasi minsan lang naman natin sila kasama. Amen ba? So pag sinabi kong may bisita tayo, huwag naman kayo magpapalit. 1 hour and a half mag-preach yun. So kahit mga 11:30 matatapos or 12, kahit mga 11 na ako pupunta. And last but not the least, the will of God, the grace of God. There are a lot of times na hindi mo nagawa yung gusto ng Panginoon sa buhay mo at hindi mo feel na nandyan ang Panginoon. I want you to keep this in mind, the sovereignty of God.
And the sovereignty of God will give us peace. Now, whatever will happen this 2026, ikaw man ay maging runaway bride. Di ba? Kakasal na sana kayo, tapos biglang, ba talaga yung, pag umatake yung ating mga stress sa buhay. Totoo yun. Sabi nila, ginayuma, kung ano-ano. Mag-fail ka man sa examinations, hindi ka man matanggap sa trabaho, wala man nakarecognize sa'yo. Patong ng patong na yung utang mo, patong ang wala ka ng peace. Wala na lahat. But always remember one of our favorite verse. Can we quote that? Romans 8:28. Last year, pagpasok ng 2025, ito yung pinitch ko. Romans 8:28. For we know that all things work together for good to them that love God. And that is the sovereignty of God. God will never be surprised by what will happen this year, this 2026. Pag sinabing si Lord sovereign, walang surprise sa Kanya. Alam niya na mangyayari na yun. Nung si Adan tsaka si Eva nagkasala, hindi siya, pambihira, stress na ako, hindi ko na alam anong gagawin. Sige, okay. Oh, Jesus, anak, pwede ka ba mamatay para? No! Hindi siya nagulat. Walang afterthought kay Lord. When you say afterthought, halimbawa, pumunta tayo sa, magluluto ka ng adobo, may nagplano ka na ng mga rekado. Tapos pagdating sa palengke, bili na rin ako ng Sprite para mas masarap. Afterthought yun. Wala sa plano mo. Si Lord, walang ganun. When we say sovereignty, it means it does not cancel our responsibility. Since alam na ng Diyos lahat na mangyayari sa buhay natin, meron tayong peace na anuman ang mangyayari this 2026, alam yan lahat ng Diyos. Diba? Kakatakot yung buhay minsan. Masaya. Pag New Year, pag Christmas, lalo na pag mid-year, lalo na yung pagbayaran na ng tuition. Kaya pag pagpasukan na, sabi ni Pastor Bong, pagpasukan talaga, then yung offering ng kapatiran, yung offering ng church, bumababa. Kasi na-challenge Babayad ko ba sa tuition? Yung para sa Panginoon o i-offering ko. Kaya, manangan tayo sa Panginoon. Even yung mga delays, even yung mga losses, even yung mga changes, ito yung under our control, pero hindi ganito yung nangyayari. All of those things under ng Panginoon. Now, knowing that, because God is sovereign, we can rest even when we don't understand. Well planned ni Lord. Kaya biblical na merong magandang plano si Lord sa buhay natin. Kung obedient ka. Pero kung hindi ka obedient, as long as you seek His face, the grace of God will be there for you and God will give you peace. Na sa pagtulog natin sa gabi, Lord, alam ko po, nararamdaman nyo at nakikita nyo yung nararamdaman ko. And it will give us peace. Hindi man natin kayanin, bibigyan tayo ng strength ng Panginoon to face this year, day by day. So, my encouragement to you, brother and sister in Christ, pag dumadating yung mga trials, problema sa buhay natin this 2026, huwag mong iisipin lang yung sarili mo. Kasi pag ang center ng pag-iisip mo yung sarili mo, walang mangyayari. Pero pag iisipin mo si Lord, Lord, alam ko may will ka sa akin. Bakit mo to inalaw mangyari sa buhay ko? Lord, alam ko meron kang grace na i-offer sa akin para makayanan ko to every day. Lord, hindi ko man maintindihan, alam ko sovereign ka. Alam ko you are under control. Pag man-centered ang pag-iisip natin sa trials natin, wala. Ang mangyayari sa atin, talunan tayo. Pero pag God-centered ang pag-iisip natin, makakayanan natin. Mayroon namang kapighatian, pero hindi ibig sabihin wala tayong health, hindi ibig sabihin wala tayong matatakbuhan,
hindi ibig sabihin walang lakas na i-offer si Lord. Hindi ibig sabihin nag-iisa tayo. Laging tayong merong kasama. So this 2026, please keep this in mind. 3 truths to carry this 2026. The will of God, the grace of God, and the sovereignty of God. Now, and this message, you're seeking for decisions, seek the will of God. You want strength for our daily living? We have the grace of God. Uncertainties, meron ang Diyos natin, sovereign, and He is worthy of our trust. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, this year, maligaya po kaming nag-celebrate ng bagong taon because napakabuti niyo po this 2025. Maraming plot twist po, marami pong ups and down, marami pong heartaches, marami pong doubt, marami pong worries. Halo-halo po yung aming mga emosyon. But through it all, you are so good to us. Faithful po kayo sa amin. Ama, dalayan ko po na ang mga kapatiran patuloy pong hanapin, gawin ang inyong kalooban day by day in our life. At kung may pagkakataon na feeling namin unworthy kami, marami kaming sin, marami kaming failure, marami kaming mistakes, paalala niyo po sa amin na mayroon pong grace na ino-offer kayo. And even though we don't understand, please Lord, talk to us through the Holy Spirit that you are a sovereign God and you are worthy of our trust. Meron pong kapayapaan na i-offer kayo na all things work together for our good and for your glory. Thank you, Father. Brother and sister in Christ, why not commit yourself this 2026 to the Lord? Why not tell the Lord, I want your will. I want your plans in my life. Lord, I want your grace. And Lord, I know you are sovereign. You are worthy of my trust. Can you pray that prayer? Let's come to the altar. Let's come forward. Let's have a private moment with the Lord. Tayo po ay manalangin. Father, we commit ourselves to you. Once again, we praise and thank you, Lord. Dalahin ko po sa amin pong iglesia, kami po yung mga anak as a church. Patuloy niyo po kami pagpalain sa may mga sakit po, sa inyo pong pagalingin. Sa may mga naghahanap po ng trabaho, bigyan niyo po ng trabaho. Sa mga naghahanap po ng inyong kalooban, tulungan niyo po sila maging obedient sa inyo. Ama, marami po kaming trabaho na gagawin this year as a church. Tulungan niyo po kami magkaisa at mahalin po kayo. Mahalin po ang gawain. Mahalin po ang kaluluwa. At dalahin ko po na i-provide niyo po ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sa mga tatay na palagi pong nagmumotor, nagbabiyahe, ingatan niyo po sila papuntang trabaho. Ganun po sa mga nanay na nagwo-work. Yung iba po sa bahay, bigyan niyo po sila ng marami pong pasensya at lakas. Mag-prepare po ng araw-araw sa kanilang mga anak, sa kanilang mga bata po. Dalangin po namin na matrain po namin sila, ma-raise po sa inyo. At marami po din po kaming mga pagministeryuhan sa lugar na ito. At tayong po panalangin yung mga kapatid namin na sa ibang bansa
Ingatan niyo po sila. Sila po ay nalulungkot, aliwin niyo po sila. Sila po ay nagda-doubt, nag-iisip po ng mga bagay na magiging dahilan sa kanilang kalungkutan. Patuloy niyo po silang aliwin. At dalahan po namin na patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa sa amin. Yung mga kapananampalataya po namin sa buong Pilipinas, nawa po ay i-strengthen niyo po kami, gawin ng Great Commission. Mga kapastoran, lalo na po sa Pilgrim, i-bless niyo po. At ang lahat po ng amin pong mga nasa posisyon sa bansang Pilipinas, sila po ay makakilala sa inyo. Magkaroon po sila ng takot at huwag niyo po mapahintulutan na mag-suffer po ang aming bansa. Bagkus gamitin niyo po ito. Marami pong ma-raise na mga missionaries going sa ibang bansa, lalo na po sa lugar na hindi po nakakilala kay Jesus. Nawa po kami po ay maging Christians na hindi po makasarili, kundi palagi po nagmamahal sa inyo, nagmamahal sa aming kapwa. At maging matulungin, maging masunurin po sa inyo. We thank you, Father. May you bless Pilgrim Bible Baptist Church, Paliparan, at ang bawat taong pagmiministeryohan po namin. Ito po aming dalangin. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ba ay pinagpala ng Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po, awitin natin ang ating doxology. Let us praise God. Praise God. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Masaya po ba tayo mga kapatid? Amen. Let's shake our hands. God bless us all. See you po sa ating afternoon service. Upo po muna pala konti. Mga 1 minute lang. This Sunday po, sa Friday hanggang Monday, nasa Iloilo kami. So, ang magpipreach po ang magsa-Sunday school po si Brother Ryan. Ang magpipreach sa umaga si Brother Bryle. At ang magtuturo sa hapon si Brother Gerald. So, ipapanalangin niyo po ang aming bakasyon. Hindi na Pero i-interviewin ka rin si Pastor Rick Martin. Maraming salamat po at supportahan po natin ang gawain. God bless us all. Amen.